Nakadiskubre ang mga siyentipiko ng lugar na mas malalim pa sa Mariana Trench. Ano kaya ang nakatago dito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Napakahiwaga ng karagatan kung iisipin. At maniwala ka man o sa hindi, 80% pa ng karagatan ang di pa nalalaman o napupuntahan ng mga tao. Well, sadyang napakamisteryoso talaga ng ating mundo. Kaya naman sa video na ito ay karagatan naman ang tatalakayin natin. Dito pag-uusapan natin ang rediscovering lugar ng mga siyentipiko na di umano mas malalim pa sa Mariana Trench. At kung gusto mong malaman ang buong kwento, simulan na natin. Noong 2018, ang NASA ay naglunsad ng bagong probe at dinisenyo ito para galugarin ng karagatan. Pero ang tanong, ano kaya ang dahilan ng NASA? Bakit nais nilang galugarin ng ilalim ng karagatan? Simple lang ang kasagutan, dahil gusto nga nilang malaman o subukan ang bago nilang kaalaman at teknolohiya para na rin sa panibagong discovery. Pero teka, gaano kalalim ba ang kayang sisiri ng tao sa karagatan? Ang regular na tao na walang special na equipment ay kayang sumisid sa lalim na 6 meter o 19 feet. At kung may gamit siyang scuba set, ay may kakayahan siyang sumisid sa lalim na 40 meter or 131 feet. Samantala, ang mga free diver naman ay may kakayahang sumisid sa lalim na 100 meters o 328 feet. At kung iniisip mo na malalim na yan, ay walang-wala pa yan o wala pa yan sa 1% ng lalim, lawak at laki ng buong karagatan. Meron kasing first layer ang lalim at ito'y tinatawag na epipelagic zone at ito'y may lalim lamang na 200 meter below the surface. Ibig sabihin, sa ganitong lalim ay masisinagan pa ito kahit papano ng araw. At sa ganitong lalim din, madalas naninirahan dito ang mga pating at iba pang mga uri ng isda. Sa kabilang banda, atin namang kilalanin si Amcarp. Siya lang naman ang taong nakabasag ng record ng scuba diving. Nagawa niyang sumisid sa lalim na 332 meters o 1,089 feet. Oo, tama ka. Ibig sabihin nito, naabot niya na nga ang mesopelagic, ang ikalawang layer ng lalim ng dagat. Kilala din ito sa tawag na midnight zone. Ang lalim nito ay sa pagitan ng 200 to 1,000 kilometers below the surface. Yun pa man, miski ang pinaka-the best military submarine ay walang kakayahang babain ito. Sa lugar na ito, di na ito naaabot ng liwanag ng araw at ang matindi pa, ang mga hayop na nakatira dito ay nagtataglay na ng mga kakaibang katangian. Ito ang halimbawa, na-adapt nila ang semi-darkness dahil sa kanilang malalaking mga mata at bioluminescence na features. Dagdag pa, ang lugar na ito, dito na nga rin makikita ang 90% pa ng uri ng mga isda at kung susumahin ang bigat nila ay aabot ito ng 10 billion tons. Pero paano kaya ito nangyari? Ang population pa lang ng nakakatakot na cyclone ay umaabot na agad ng 1 quadrillion. Pero bagamat ganito ito karami, ay isa pa lang itong maliit na porsyento kung buong karagatan ng pag-uusapan. Dahil kung mas malalim pa ang pag-uusapan natin, dito na nga natin malalaman ang ilan pang mga sekretong nilalang na nakatira sa pinakailalim ng dagat. Kaya naman tara na at mas lalo pa nating laliman. Paano natin mararating ang madilim at malamig na bahagi ng sahig ng karagatan kung ang miski submarine nga ay hindi ito makakaya? Sa kabilang banda, ang deepest point ng dagat ay makikita sa Western Pacific Ocean at ito ang tinatawag na Mariana Trench. At madalas ang tawag dito ay the Challenger Deep dahil meron itong lalim na 11,034 meters o 35,856 feet. At ang pressure sa ganitong lalim ay 100 times na mas mataas kumpara sa pressure sa ibabaw. At para makasurvive ka sa ganitong lugar, ay kinakailangan mo dito ng special na kagamitan. At ang pinakasikat na kagamitan dito ay ang Deep Sea Challenger. Ginamit na ito nung pangtaong 2012 ng Oscar-winning director na si James Cameron. Noon kasi bago pa yan, ay meron ng naunang kagamitan ang papwedeng ilubog sa ilalim ng karagatan. At ito ang tinatawag na Trieste. Noong 1960, nakasakay dito si Lieutenant Don Walsh at Jack Bacard, isang engineer. Sila ang kauna-unahang mga tao sa kasaysayan na bumaba sa pinakasahig ng karagatan. At simula noon, 13 pang mga tao ang sumubok at umulit nito. Ganun pa man, ang pinakamalalim na rehiyon ng dagat ay tinatawag na Hadal Zone. Mas malalim pa ito ng halos 6 km kumpara sa nauna. At kung nakikita mo ang mga creatures na narito ay may isip mo na sa imahinasyon mo lang ito makikita.
Halimbawa, ang disco jelly na ito at ang snailfish na ito na mukhang water dragon, kasama pa ang isdang ito na kabilang sa lahi ng Ophidian, ay ilan lang yan sa mga creatures na sa pinakalaliman mo lang ng dagat makikita. Sa kabilang banda, ang mga siyentipiko ay gumamit na ng mga modernong sasakyan para aralin ng mga nilalang na ito ng malapitan. Ito ang makinarya na may kakayang pumunta sa pinakailalim at manatili doon ng mahabang panahon habang kinokontrol ng taas gamit ang mahabang kable. Pero ganun pa man, madalas ay nabibigo din ang makinang ito na tumagal sa pinakalaliman ng dagat dahil na rin siguro sa matinding kondisyon na meron ang sahig ng dagat. Sa kabilang banda, noong 2014, ang isang underwater vehicle na may pangalang Nereus ay binaba ang Kermadec Trench na nakalocate sa New Zealand. Pagbaba ng Nereus ay napunit ito sa lalim lang na 10 km dahil sa pressure. At ang mga oras na yon, yun lang ang tanging nilang watercraft para sa misyon na yon. At ayon sa pag-aaral, kaya ito napunit dahil sa huminto ang progress nito dahil di nito nakayanan ang sobrang pressure. Sa kabilang banda, meron pang ibang karagatan sa universe ang mas matindi pa at di basta-basta napupuntahan ng mga tao. Oo, at tinamang puntahan ng iba pang mga karagatan. Ang ibabaw ng isa sa mga munang Jupiter na tinatawag na Europa ay binubuo ng water ice. At ayon sa mga siyentipiko ay ang mga yelong meron dito ay may kapal na 15 to 25 km. At sa ilalim nito ay merong karagatan at ayon pa sa mga astrobiologists ay malaki posibilidad na merong nabubuhay sa ilalim nito. Ayon pa sa kanila, ang mga namumuhay dito ay kaparehas ng mga creatures na nabubuhay sa ating Earth. Dagdag pa, ang Enceladus naman na isa naman sa mga moon ng Saturn ay pwede rin daw matirahan. Sapagkat bawat oras kasi ang steam jet na binubuo ng internal heat o init ay tinutunaw ang mga yelong nakapaligid dito. Sa makatuwid, pag merong natunaw na yelo ay magkakaroon ng tubig. Ganun pa man noong 2018, ang space probe na Cassini ay nakadiscover na meron daw talagang tubig dito. At para ma-sure natin na talagang meron mga creatures ang nabubuhay dito, ay kailangan natin magpadala ng kagamitan para magalugad nga talaga ito. At ayon sa pag-aaral, ay sinasabing ang dagat dito ay may lalim na 30 km. Habang ang Europa naman ay meron din daw ditong tubig na may lalim naman na 60 to 150 km. At kung iisipin kung sa atin nga mundo, 80% pa ang di pa natin nagagalugad, ay ano pa kaya na meron pa palang mga dagat sa mga moon? Ganun pa man ang NASA, ay ginagawa nilang training ground ang dagat ng Earth. Para nga naman, di na sila mahirapan pang tisirin ng mga dagat na meron ang moon. Sa tingin mo, meron kaya nakatira sa mga dagat sa moon? Ngayon, balik tayo sa ating mundo. Ang 80% ng dagat na di pa nagagalugad ng mga tao ay tinatawag nilang Bate Pelagic Zone o the Midnight Zone at Abyss o Pelagic Zone o the Abyss. Nasa lugar na ito ang mga kakaibang nilalang na kayang tumagal sa napakatinding pressure. Narito ang tripod fish at ang deep sea anglerfish at ilan lang sila sa mga parte ng malalim na mundo ng karagatan na nalaman ng mga tao. Ganun pa man, dahil nga limitado lang ang oras na kayang itagal ng ating mga equipment sa ilalim ng dagat, ay imposible talagang malaman natin lahat-lahat ng meron sa Midnight Zone at sa Abyss. Pero ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa ang NASA. Gumawa sila ng isang underwater drone na tinawag nilang Orpheus. Binubuo ito ng high sensitivity cameras at mga sensors. May kakayahan itong suriin ng mga bato, shell at pati na mga living organism. At kaya din itong gumawa ng 3D maps sa ilalim ng dagat. May timbang lang itong 250 kg at gawa ito sa may synthetic foam at kaakibat pa nito ang mga glass beads para mas lalong tumibay. At dahil din sa malakas nitong flashlight ay makakatulong itong makasave ng enerhiya at makakuha ng madalinaw na litrato. Napakagaling kung iisipin at sana maging matagumpay ito. Dahil pag nagkataon, malalaman na natin ang mga nakatagong nilalang sa ilalim ng dagat na matagal na nating gustong makita. Mabubuksan na nga rin ang ating saradong isipan patungkol sa kung totoo ba talaga na mayroong nakatirang halimaw sa ilalim ng dagat. Well, sa ngayon, pagantay na lang tayo sa mga susunod pang impormasyon. Ganito ang mangyayari sa katawan mo pag pumunta ka sa 1,000 atmosphere ng Mariana Trench. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV.
Maraming lugar sa mundo na hindi mo maaaring puntahan kung wala kang sapat na training. Oo, halimbawa, tuktok ng Mount Everest o di naman kaya kulungan ng mga leon. Pero sa kabilang banda, bagamat may sapat na training ang iba, ay di pa rin ito sumasapat para manatili silang buhay kapag nagpupunta sila sa mga napakadelikadong lugar. Halimbawa, ito ang Mariana Trench. Kahit na napaka-well prepared mo na at kahit na gumamit ka pa ng napakatibay na sasakyang pandagat, ay di pa rin ito 100% safe kapag nagpunta ka na sa may tinaguri ang pinaka-deep point ng karagatan, ang Mariana Trench. Kaya naman sa video na ito, susubukan nating maghulog ng tao dito at tignan natin kung ano ang mangyayari sa katawan niya, anong pinsala ang matatamo niya, at gaano lang siya katagal mananatiling buhay dito. Kaya naman simulan na natin. Bago ang lahat, magsimula muna tayo sa pinakaumpisa. Paano nga ba pumunta sa Mariana Trench? Para makapunta ka dito, kailangan mo munang pumunta sa western region ng Pacific Ocean sa may Mariana Island. Ang deepest point ng Mariana Trench ay may lalim na 10,994 meters o 36,069 feet. Sa paligid ng Mariana Trench, dito makikita ang tinatawag na Challenger Deep. At ang ganitong lalim ay hindi na nga pinupuntahan ng ibang mga creatures. Napakadilim dito, napakalamig at wala rin ditong sapat na oxygen. At ang pinakamahalaga, meron ditong napakatinding pressure. Oo, ang pressure dito ay umaabot ng 108.6 megapascals. Ito'y halos lagpas sa 1,000 na ulit kung ikukumpara sa normal na sea level. At mas siksik din ang tubig dito sa ilalim kumpara sa ibabaw. Kaya naman ang mga creatures na napunta dito ay mabilis talagang nalulusaw. Pero sa kabilang banda, meron pa rin namang mga creatures na nagagawang tumira dito. Gaya ng polychaete worms, mga mollusk, mga deep sea fish, mga sea cucumbers at mga smaller life forms. At bukod sa kanila, wala nang iba pang mga isda o nilalang ang kayang manirahan sa ganitong lalim ng dagat. Pero paano kaya kung tao ang ilagay natin dito? Ano kaya ang mangyayari? Siyempre, para makapunta ang tao dito, dapat muna siyang sumakay sa matibay na sasakyan. Sa katunayan, ang direktor na si James Cameron ay nagawa ng bumaba dito ng mag-isa. Oo, pero lihis tayo ng konti sa topic niya. Ano kaya kung pag nasa baba na ang sasakyan, biglang buksan ng pintuan at lumabas ang tao sa deepest point, ano kaya ang mangyayari sa tao? Sa katunayan, kapag nasa gantong lalim ka na, hindi mo magagawang basta-basta buksan ng pintuan dahil nga sa pressure. Kahit na buong puwersa mo na ang gamitin mo, di mo talaga mabubuksan ng pintuan. Ang dapat mong gawin para mabuksan ito ay dapat mong i-equalize ang pressure. Dahan-dahan, napakaingat mong papapasukin ng tubig sa loob ng sasakyan mo. Oo, pero ingat ka pa rin. Dahil pag tinamaan ka ng tubig na napasok ng dahan-dahan sa may sasakyan mo, ay mabilis nitong hahatiin ang katawan mo. Ngayon, pag napasok na ng tubig ang sasakyan mo, ay pantay na ang pressure sa labas nito at sa loob. At dahil dito, magagawa mo ng dahan-dahan buksan ng pintuan. At sa unang milliseconds pa palang siguro sa labas ay mawawasak na agad ang buong mong katawan. Pero sa pagkakataon na ito ay gumamit tayo ng imagination. Isipin mo na naimbento na ang teleportation at magte-teleport tayo sa Mariana Trench. Ito ang mangyayari sa tao. Ang pressure na nasa loob ng katawan ng isang tao at ang pressure sa ilalim ng Mariana Trench ay magkaiba. At ang resulta nito ay flattening. Halimbawa, kapag nagpakulo ka ng tubig sa aluminum jar at ilagay mo ito sa malamig na tubig, ay mabilis malalamukos ang jar. At ito'y dahil sa external pressure. At yan din ang sasapitin ng katawan ng isang tao sa ilalim ng tubig. Pero gaano katagal ang tao dito bago malamukos at mamatay? Sa katunayan, kapag wala pa namang ilang segundo pag nag-teleport ka dito, ay di pa naman ganong mawawasak ang katawan mo. Pero kung 1 seconds lang naman din at nakabalik ka ulit sa lupa, ay makikilala ka pa naman pero wala ka ng buhay. Pero paano kaya kung lagpas 1 segundo ka na sa ilalim? Kapag 1 segundo na o lagpas na, ramdam mo na ang nakakamatay na pressure. At kapag umabot ka pa ng 30 seconds sa ilalim, di ka lang basta masisira. Sa halip, pupunuin pa ang katawan mo ng tubig dito. At dito lahat ng blood vessels mo ay magsisiputukan. Magiging pinkish ang balat mo dito, magiging mukhang manika ka rin dito, nagawa sa laman at buto.
At kung babalik ka ulit sa lupa gamit ang teleportation ay di na mangyayari dahil wasak-wasak na ang pisikal mong katauhan. Sa kabilang banda, paano kung di tayo gumamit ng teleportation? Ito ang mangyayari. Bago mo marating ang pinakasahig ng Mariana ay marami kang pagdadaanan. Una na nga rito ang mga halimaw, mga pating at iba pang mga sea creatures sa ilalim ng dagat. Pero mabalik tayo sa ating pinag-usapan kanina. Bakit merong mga creatures na nabubuhay sa pinakalaliman ng Mariana Trench? Ba't hindi sila namamatay dito? Sa katunayan, halos lahat ng hayop, mga tao, mga bagay ay magiging abo kapag pumunta ka sa pinakasahig ng Mariana. At ito'y kabaliktaran sa mga hayop na nakatira doon. Oo, pag sila naman ang umakyat sa pinaka-surface ng tubig ay magiging abo rin sila. Pero bakit sila nakakatagal sa ilalim ng Mariana nang hindi namamatay? Ang sagot ay naa-adapt nila ang kondisyon. Nangyari ito madalas dahil sa paggalaw ng lithospheric plates. Nung simulang lumalim ang Mariana, lahat ng mga creatures na narito ay dahan-dahang na-adapt ang kondisyon. At ang ibang hindi naka-adapt ay namatay. Ngayon ikaw, kung bibigyan ka ng chance ng libre, susubukan mo bang makita ang Mariana Trench o makapunta sa pinakalaliman ng tubig? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Sino at ano ang mga nakatira sa pinakalaliman ng Mariana Trench? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Merong isang lugar sa ating mundo ang napakalalim at tinatawag natin itong Mariana Trench. At alam kong minsan mo na ding nadinig ang tungkol dito. Ang sabi sa atin sa eskwelahan, ang Mount Everest ang pinakamataas na lugar sa mundo. At ang Mariana Trench naman ang pinakamalalim. Walang duda na tama ka kung yan din ang nasa isip mo. Pero pusta na hindi mo alam kung ano ang misteryong sikreto ang nababalot sa kalaliman ng Mariana Trench. Gaano ba kakaiba ang mga nakatira dito? At yan ang ating aalamin. Ang Mariana Trench ay makikita sa kanlurang dagat Pasipiko malapit sa Mariana Island, kung saan dito nga siya pinangalan. Ang Mariana Trench ay isang malaking V-shape na may habang 1,500 kilometers at may lalim naman itong 11,000 meters. At sa ganitong lalim, pwede mo na ditong ihulog ang buong Mount Everest. Ganun pa man sabi noon ng mga dalubhasa, malabong merong kahit na sinong creatures ang manirahan sa ganitong kalalim na lugar. Kaya naman ang barko ng Soviet Vidyas ay pinatunayan noong 1958 na merong nabubuhay dito. Nakadiskubre ang mga sayantipiko ng buhay dito sa lalim na 7,000 meters. At bukod pa dyan, habang palalim sila ng palalim, ay mas madaming nilalang silang nakikita na hindi na maipaliwanag pa ng mga sayantipiko. Dagdag pa, ang mga nilalang sa ganitong kalalim ay hindi talaga apektado sa kung anong mga nangyayaring sakuna sa itaas. At bukod sa mga bakterya, invertebrates, ay meron din sila ditong nakitang hindi kilalang mga creatures. At sila ang totoong mga halimaw. Noong 1960, si Jacques Piccard, isang Swiss researcher, ang pinakakauna-unahang tao na sinubukang abutin ng pinakasahig ng Gargantuan George. At sa tulong ng kaibigan at deep water bat escape ay naabot nila ang lowest point ng world ocean at tinatawag nila itong Challenger Abyss. Halos 11,000 meters ang lalim nito below sea levels. Naratili sila dito ng halos 20 minutos at pag-ahon nila sinabi nila sa mga tao na mayroon talagang nabubuhay sa kalaliman ng Mariana Trench. Ang kanilang nadiskubre dito ay naging bantog sa buong mundo mapahanggang sa ngayon. Halos 1,100 times na mas mataas ang level ng atmosphere dito kumpara sa normal lang na atmosphere ng dagat. At kung susumahin, 3 tonelada per square centimeter ang pressure dito. Ultimo bakal ay babaliko sa ganitong lugar. Pero nakakagulat, ang mga isdang nakatira dito ay tila walang pakiramdam. Hindi sila apektado. Mga di mapaliwanag na itsura ng mga isda nakikita mo rito. At hanggang sa ngayon, di ito maipaliwanag ng siyensya.
Pero ang diskubring ito ni Jacques Piccard sa lalim na 11,000 meters ay hindi pa dyan nagtatapos. Ilang taon nang lumipas matapos niyang marating ang ganitong lalim, ang logbook ni Jacques Piccard ay sinapubliko niya na. At dito, pinawisan ng malagkit ang mga sayantipiko nang kanilang nakita ang mga sinulat ni Piccard. Ayon sa kanya, meron siyang kakaibang nilalang na nakita sa kalagitnaan ng lalim ng abyss. Isang dambuhalang hugis bilog na bagay na paliko-liko at nakatingin sa amin. At ilang minuto lang ang lumipas na wala ang misteryosong bagay. Ano at sino kaya ito? Sa katunayan, wala pa ring nakakaalam. Malamang kulang pa talaga ang kaalaman ng mga tao patungkol sa ganitong usapin. At hula ng iba, mula ito sa di kilalang civilization sa kalaliman ng dagat. O di naman kaya, isa itong ninuno ng mga sinaunang halimaw sa dagat. At kapag usapan na lang din natin ang sinaunang mga creatures, ay talakayin na rin natin to. Noong 1985, ang mga crew ng American ship Glomar Challenger ay pinag-aralan ng humihikab na concavity. Nagbaba sila dito ng 9 metrong hugis bola na tinatawag nilang hedgehog sa ilalim ng dagat. At mamaya-maya lang, nakadinig sila ng kakaibang huni at tunog. Binaba pa nila ng binaba ang kable na nakakonekta sa hedgehog hanggang sa maabot na nito ang pinakahangganan. At habang patuloy na nababa ang hedgehog ay bigla itong gumalaw at tila inaagaw sa kanila. Isang malakas na puwersa ang gumagawa nito sa ilalim ng dagat. At matapos ng 3 oras nilang pakikipag-agawan sa hedgehog ay pinakawalan din ito ng creatures sa ilalim. At pagkaangat nila sa hedgehog sa ibabaw ng tubig, nakita nga nila dito ang kakaibang bagay. Nakita nila ang hedgehog ay parang nasa panga ng isang dambuhalang halimaw. May mga bakas ng kagat ang bakal at naputol din ng mga kable na nakakabit dito. At sabi ng iba na naipit o na-stuck lang daw ang hedgehog sa bato sa ilalim. Pero para sa mga crew na nakasaksi sa insidente, totoong may halimaw talaga sa ilalim ng 11 kilometers. Ngayon ayon pa sa mga eksperto, mabundok at mabato din ng sahig ng Mariana Trench. Pero ayon naman sa kamakailang pag-aaral, walang kahit anumang mga bato o bundok sa Mariana Trench. Pero ang kanilang nadinig ng mga ingay, alulong sa ilalim nito ay talagang hindi nila kayang ipaliwanag. Ngayon di pa rin sila kumbinsido na kung talaga bang meron o walang halimaw dito. Kaya naman merong isang researcher ang inusisa ng maigi ang mga long-term reports ng mga dating researcher. Sabi ng mga nauna, meron daw ditong malaking halimaw at narito raw ang megalodon. At yun daw ang sumira sa mga makinang binaba ng mga tao sa Mariana. Ang megalodon ay sinaunang pating na tumitimbang ng 50 tons at meron siyang habang 22 meters at siya ang ninuno ng mga pating. At paniniwalaan na nawala na ito milyong taon na nakakalipas. Pero ang tanong, totoo kaya talagang wala na sila? Maari kayang nabubuhay pa rin ito papahanggang sa ngayon at nakatira lang sa Mariana Trench? Walang nakakaalam. Ganun naman, ilang taon na ang makalipas, may isang Japanese cargo ang dumaan sa ibabaw ng Mariana Trench. At dito sila'y nakaranas ng malalakas na hampas ng alon dahilan tumalon ang barko nila sa tubig. At ang nakakagulat dito, matapos silang hampasin ng malakas na tubig, naging payapa agad ang tubig. Ibig sabihin dinaanan sila ng malaking halimaw sa ilalim. Meron pang isang dumaan ditong barko na may pangalan namang Da Federico Padre. Nakita ng mga crew ng barko ang napakalakas na buga ng tubig paitaas mula sa dagat. At malamang daw mula ito sa malaking halimaw sa karagatan. At heto pa, bago lang itong nangyari. Nang nag-expedition ng mga siyentipiko sa Mariana Trench, ay nakatuklas sila dito ng kakaibang jellyfish na mukhang alien na mula sa ibang planeta. Ang jellyfish ay may mahabang tentacles at kumikinang ng dilaw at pula. Nakunan nila ito ng video at napag-alaman na mula ito sa angka ng jellyfish na genus Crossota. Mayroon itong 2 set ng tentacles at pinapahaba niya ng mahabang mahaba. Marami pang mga nilalang talaga ang hindi pa nakikita o nadidiscover ng mga tao hanggang sa ngayon. Pero darating ang panahon, malalaman at malalaman din natin yan. Ikaw sa tingin mo, meron pa ba talagang halimaw sa pinakadaliman ng dagat? Comment down below. Ito ang pating na 2 beses pa lamang nakita ng mga tao. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV.
Sa kalaliman ng karagatan ay maraming iba't ibang mga nakakatakot na creatures at ang pinakadelikado sa kanilang lahat ay walang iba kundi ang mga pating. Oo, meron kasing halos 500 species ang mga pating. Ang iba sa kanila ay lumalaki ng halos 20 meters at ang iba naman ay maliit lang pero napaka-delikado. Sa kabilang banda meron ding mga pating na glowing the dark na animoy masarap gawing pet. Pero lingid sa iyong kaalaman ay kung sino pa ang kaakit-akit ay sila pa mismo ang pinaka-delikado. Sa makatuwid pag lumalalim ang dagat ay mas lalong nakakatakot ang mga pating na makakasalamuha mo. Kaya naman sa video na ito ay iba't ibang uri ng mga pating ang tatalakayin natin at ang pinakamahalaga, anong malahalimaw na pating ang nagtatago sa pinakalaliman ng karagatan. Kaya naman simulan na natin. At ngayon para malaman natin ang iba't ibang uri ng mga pating ay magsuot muna tayo ng diving suit at oxygen supply. At magbitbit na rin tayo ng flashlight at isang bag na makakatulong sa ating labanan kung sakali ang mga pating. At ngayon mag-dive na tayo sa dagat. Pag nasa lalim ka na ng 500 meters ay ang makikita mo dito ay ang swell shark. Ang pating na ito ay makikita sa Eastern Pacific Ocean sa pagitan ng Central California at Southern Mexico. Ang pating na ito ay umahaba ng hanggang 110 centimeters at di gaya ng ibang mga pating ay kukunti lang ang mga ngipin nito. Oo, halos 16 matutulis lang ng ngipin ang meron siya. Dagdag pa napaka-sociable din ng pating na ito dahil natutulog siya sa ibabaw ng iba pang mga pating. At sa gabi para magkakitaan at magkaroon sila ng communication ay nagkukulay green glow ang kanilang mga balat. Pero teka, bakit nga ba tinawag silang swell shark? Ang dahilan ay pagkasi nasa bingit sila ng panganib ay kinukuha nila ang buntot nila gamit ang kanilang bibig at saka sila lalagok ng maraming tubig. Dahilan para magmistulan silang malalaking pating kaya naman mahihirapan ang mga kalaban na kainin sila. At ngayon pag nalagpasan mo na ang swell shark ay mas lumalim pa tayo. Ngayon pag nakarating ka na sa lalim ng 1,200 meters ay dito mo na nga makikita ang frill shark. Sila ang mga pating na 80 million years nang nabubuhay sa ating mundo. Mukha itong ahas na merong 2 metrong sukat. Pero ang mas nakakatakot pa sa kanya ay ang kanyang mga ngipin. Oo, ang mga ngipin niya ay binubuo ng 300 na matutulis na triangle teeth na nakahilera sa 25 rows. At sa tulong ng kanyang mahabang panga ay mas nakakagawa siya na mas malawak na pagnganga. Dahilan pag kumagat siya ng prey ay kalahati agad ng katawan ang napuputol. Sa kabilang banda, isa sa mga kahinaan ng pating na ito ay ang kanyang mga mata. Bagamat million years na silang nabubuhay, ay ni minsan hindi sila kumurap. Pero bakit kaya? Sapagkat kasi ang mga pating na ito ay walang nictitating membrane na dahilan ng pagkurap. At ngayon kung makaligtas ka na naman dito, ay mas lumalim pa tayo ng konti. At dito mo na nga ma-encounter ang goblin shark. Isa itong nakakatakot na pating na merong flexible na panga. Bigla itong umuungos para makuha niya ng mabilis ang kanyang prey. Tignan mo ito. Naputol ang kamay ng diver sa insidenteng ito. Ganun pa man ang haba niya ay halos 3.5 meters lamang. At hindi siya ganun ka-active sa paghahunt ng pagkain. Sa halip siya'y nag-aantay na lamang ng dumadaan para ma-ambush. Dahil nga ang kanyang katawan ay malambot lang at mabagal din siyang kumilos. At ngayon pag nakatakas ka na naman sa kanya ay lumalim pa tayo ng konti. Pag 2,000 meters na ang lalim mo sa dagat ay dito mo na nga makikita ang blunt nose six-gill shark. Umahaba siya ng halos 6 meters at ang malupit pa ang mga ngipin niya sa itaas na bahagi ng panga niya ay parang matutulis na mga hook at ang mga ngipin niya naman sa ibabang panga ay para namang maliliit na lagari. At FYI di ito interesado sa mga tao dahil ayon sa ilang reports ng mga diver nang tatangkain nila itong hawakan ay lumalayo ito sa kanila. Ganun pa man mas lumalim pa tayo ng mas lumalim pa. Kapag nasa may 2,200 meters ng lalim mo, ay dito mo na nga makikita ang Greenland shark. Ang buhay nila ayon sa pag-aaral ay tumatagal ng halos 250 to 500 years. Tumatagal ng ganito ang kanilang buhay dahil mahilig sila sa malalamig na klima. Gaano kalamig? Umaabot ng 2 degrees below zero ang tirahan nila kapag winter. Pero ang tanong, kaya ba nila ang ganitong klaseng lamig?
Ang sagot ay oo, dahil ang Greenland shark ay nagpuproduce ng anti-freeze urea, trimethylamine at oxide. At dahil sa mga ito ay may iwasan nito ang pagbubuo ng ice sa kanilang katawan. Dagdag pa, bagamat humahaba sila ng halos 7.3 meters ay napakabagal nilang kumilos. At ngayon pag nakasurvive ka sa kanya ay mas lumalim pa tayo. At kung iniisip mo na kapag malaki ay mas delikado ay nagkakamali ka. Bakit kamo? Dahil pag nasa may 4,000 meters deep ka na ay dito mo na nga makikita ang cookie cutter shark. Ang haba lang nila ay 60 centimeters. Pero bagamat maliit siya ay napaka-delikado. Kinakain at inaatake niya miski mga balyena, dolphins at miski kauri niyang mga pating. Ang kagat ng cookie cutter shark ay nakakaputol ng ibang bahagi ng katawan at kung minsan nakakabutas mga ito. Oo, sa una sumasakay siya sa kanyang prey at dito niya ito lalantakan. Kakagatin niya ito at pagkatapos pag nabutas niya na ang katawan nito, saka siya iikot pa ilalim para makitil ang kanyang kalaban. Ngayon kung talagang magaling ka at nakatakas ka na naman sa kanya, ay dito mo na makikita ang pinakahuling pating at makikita mo ito sa lalim na 3,000 to 9,840 meters. At FYI, ito ang pating na hindi pa napag-aaralan ng mga sayantipiko at sa kasaysayan ng ating mundo ay 2 times pa lamang itong nakita ng personal ng tao. Ito ang tinatawag na pocket shark. Ang haba niya lang ay 14.2 centimeters. Tinawag siyang pocket shark dahil sa kanyang maliit na sukat. Ang buntot niya ay naglalabas ng kakaibang glowing fluid at meron din siyang glandular organs dahilan kung bakit meron siyang luminous o maliwanag na spot sa katawan. At mapahanggang sa ngayon di alam ng mga sayantipiko kung paano ito nangahantang pagkain. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay please subscribe to my channel para lagi kang ma-update kapag may bago akong video i-upload. Maraming salamat po.